Dominant Protector. Credit to the author. 2,521-30. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. All-purpose Yasi. Naisip ni Yasi, talagang may paraan, at iyon ay para sa matandang Pitts na bigyan siya ng suntok, at lahat ay malulutas ang matandang lalaki na si Pitts na isang sky class, at walang paraan na may pagtanggol niya iyon. Magandang ideya iyon, ngunit hindi ba bumalik si Kuya Pitts? At saka, kung pinaalis nila si Kuya Pitts para sa isang bagay na tulad nito, hindi ba ito magdudulot ng gulo sa Hidden House Pitts? Hindi ba't Leandro ang sinusuportahan ng pang-araw-araw at bukas na sekta? Magkakaroon ba ng anumang mga problema kapag nalaman nilang ang Panginoon ng isang tagong bahay ay dumating sa karaniwang mundo? Nag-aalalang tanong ni Cheryl. Pagkatapos ng lahat, ang oras na ito ay naiiba mula sa dati. Dati, si Lolo Pitts ang lihim na nagpunta upang iligtas si Melissa, at ang magnanakaw ay isang tulala. Walang makapagsasabi sa kanya ng anuman tungkol kay Lolo Pitts, ngunit sa pagkakataong ito, nasa harap na ito ng lahat. Oo, kaya lang may mga pagkakataon na hindi mo kayang gawin ang lahat. Yasi shrugged helplessly. Actually, this is easy to handle. We just ignore him. Baliwalain mo siya. Napakurap si Cheryl. Oo, binabaliwala ko lang siya. Magaling kong matalo natin si Shield Bro kapag bumalik siya, pero kung hindi, gagawa ako ng paraan para mapalitan ang pang-ibaba ng Golden Cicada ni Leandro, at matatalo siya ni Shield Bro. Yasi said. Sasabihin ko sa kanya na ang mga nakaraang laban ay hindi mabibilang, at ang mga hindi natin napanood ay hindi binibilang. Ipapalaban ko ulit sa kanya si Shield Bro, at siguradong mananalo si Shield Bro. Yasi, mukhang hindi ka naman natatakot, no wonder hindi ka kinakabahan. Nakahinga ng maluwag si Cheryl. It's not that I'm fearless, I'm actually thinking about how I can get my hands on Leandro Bro's treasure. Medyo maganda rin yung bakal niyang baras, kung mabawi lang ni Shield Bro. Hehehehe. Natatawang sabi ni Yasi. Hindi naman magandang agawin silang lahat, diba? Magkakasundo ba ang araw-araw at araw-araw na sekta? Nag-aalalang tanong ni Cheryl. Kung hindi sila pumayag, bigyan pa nila si Leandro Bro ng mga kayamanan. Pagbalik niya para magpakitang gilas, aagawin natin. Napakabait na tao ni Leandro Bro, laging nagbibigay ng gamit sa Shield Bro. Walang pakialam na sabi ni Yasi. Paf! Halos humagalpak ng tawa si Cheryl. Siguradong malas ang Leandro ito na nakilala ang isang cheapskate na tulad ni Yasi. Nawala lahat ng nakuha niya. Pero hindi siya naawa si Cheryl. Inagaw siya ni Leandro at si Yasi noon, at marami siyang ginawang masama kay Terence. Bakit siya maaawa sa kanya? Dumating si Terence sa Industry University ng Stonegate City sakay ng kotse ni Jepoy. Narinig niya ang ilang estudyante na nag-uusap tungkol sa singsing ni Leandro nang iparada niya ang sasakyan sa parking lot, at natural na binigyang pansin ito. Hindi inaasahan ni Terence na gagamitin ni Leandro ang pamamaraang ito para pilitin siyang magbitiw. Mas matalino siya kaysa dati, ngunit gagana ba ito sa paligid ni Yasi? Tere na at tingnan natin. Sabi ni Terence. Boss, may problema ka ba dito sa Leandro o ano? Halos makakita ng ilang pahiwatig si Jepoy. Haha, admirer ni Cheryl, kaklase ko sa high school. Ang taong ito ay palaging laban sa akin, sabi ni Terence. Sumali siya sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta kamakailan, at nakakuha siya ng ilang mid-quality na pang-ilalim na damit na pang-ilalim ng Golden Cicada o kung ano paman. Hindi na siya natatakot sa sinuman sa ilalim ng Sky Class. So siya nga. Biglang naintindihan ni Jepoy matapos marinig ang mga salita ni Terence. Hindi nakakagulat na nagtanong si Terence tungkol sa mid-quality na Golden Cicada underwear kahapon. Sinundan nilang dalawa ang mga tao kung saan hawak ni Leandro ang kanyang arena. Nakita nila si Leandro na nakatayo sa entablado, nakatingin sa lahat. Gayunpaman, wala nang umakyat sa entablado. Alam nilang lahat na imposibleng talunin siya, kaya lahat sila ay nanonood mula sa ibaba ng entablado upang tingnan kung may mga hanggal na aakyat para mamatay.
Terence. Ha, Terence, nakabalik ka na. Nasa crowd si Leandro, at nakita niya kaagad si Terence. Tuwang-tuwa siyang tumawag, Terence, halika na dahil nakabalik ka na, huwag kang duwag. Si Terence ay hindi gustong umakyat kaagad sa entablado. Hindi niya alam ang sitwasyon ni Leandro, at ayaw niyang kumilos bago niya maisip ang intensyon ni Yasi at Cheryl. Ngunit sinabi na ni Leandro iyon, at kung umatras si Terence sa harap ng lahat, ito ay magbibigay kay Leandro ng dahilan para pilitin siyang magbitiw. Sasabihin niya kina Cheryl at Yasi na kung hindi man lang manggahas si Terence na makipagkompetensya sa kanya, anong karapatan niya maging bodyguard nila. Ito ay maglalagay kina Cheryl at Yasi sa isang mahirap na posisyon. Sige, dahil inimbitahan mo ako, lalapit ako at susubukan. Tumango si Terence at tumalon sa arena na itinakda ni Leandro. Ito ay tinatawag na isang arena, ngunit ito ay mas katulad ng isang gym. Dito ako nakatayo, pwede mo akong sampilan. Naka-cross arm si Leandro habang nakatingin kay Terence, na para bang isa siyang mataas at makapangyarihang nilalang. Ang ikalimang estilo ng Wildfire 8 Trigrams Palm. Hindi kaagad ginamit ni Terence ang kanyang pinakamalakas na galaw, masyadong nakakaubos ng enerhiya iyon. Kailangan lang niyang gamitin ang ikalimang estilo ng palad para subukan kung talagang hindi magagapi si Leandro sa ilalim ng Sky Class, at kung kaya pa niyang ipagtanggol ang pang-11 estilo ng Sky Class ni Terence. Boom! Dama po ang palad ni Terence sa katawan ni Leandro, at bagamat hindi siya nasaktan, napaatras siya ng ilang hakbang sa lakas ng palad ni Terence. Nagtataka siyang tumingin kay Terence. Not bad? Not bad. Pero sa akin, it's a piece of cake. Hindi inaasahan ni Leandro na magiging ganito kalakas si Terence. Siya lang ang nakapagpa-atres sa kanya ng ilang hakbang mula nang umalis siya sa bundok. Yung iba naman, wala man lang magawa sa kanya. Ang lahat ng puwersa ay na-neutralize ng Golden Cicada underwear, at si Leandro mismo ay walang naramdaman. Gayunpaman, ang pag-atake ni Terence ay nagpa-atres sa kanya ng ilang hakbang. Malinaw na mas malakas si Terence kaysa sa iba. Ngunit naisip ito ni Leandro, kanina pa niyang nilalabanan ang Mystic at Golden Class Masters, at si Terence lang ang Earth Class. It made sense for him to be stronger, pero kahit ang Earth Class Masters ay walang ginawa sa kanya, di ba? Minamaliit niya ang kanyang kaaway at naging pabaya. Hindi siya makatayo ng matatag at maiayos ang kanyang posture sa oras na humantong sa kanyang pag-atres ng ilang hakbang. Ngayon kailangan niyang mag-concentrate. Nagulat si Leandro, ngunit mas nagulat si Terence. Ang ikalimang estilo ng palad ni Terence ay kasing lakas ng ika-11 estilo ng isang Sky Tier martial skill. 2,522. Ang katotohanan na ang ika-11 anyo ay hindi gumana sa Leandro ay nagulat kay Terence. Mukhang napakagandang bagay talaga nitong mid-grade na Golden Cicada underwear na ito. Nahati ba talaga ang underwear ayon sa lakas? Hindi siya Sky Class, kaya kahit gumamit siya ng Sky Class skill, hindi niya magagawang saktan ang Leandro. Ayaw sumuko ni Terence, kaya hindi niya sinagot ang tanong ni Leandro. Pinaganya niya ang kanyang pinakamalakas na kasanayan, ang ika-7 anyo ng naglalagablab na 8 trigrams palm ng Kung Fu. Boom! Muling dama po ang palad ni Terence sa dibdib ni Leandro, at isang malakas na apoy na si Chi ang sumabog mula sa kanyang palad. Kahit na ang isang maagang yugto ng Sky Class Master ay maaapektuhan ng husto kung sila ay tumama ng ganoon, ngunit pinalipad lamang ang Leandro. Ang kanyang katawan ay pinalipad palabas ng ring kasabay ng pagputok ng dalisay na enerhiya ni Terence, na bumagsak ng husto sa lupa. Sige. Oh, Ying Luo. Ang galing. Iyan ay masyadong awesome. Naghiyawan ng mga manunood nang makita nilang pinatumba ni Terence si Leandro sa entablado. May magandang kasabihan, nakikita ng karaniwang tao ang saya, habang nakikita ng eksperto ang kasanayan. Ang mga estudyante dito ay pawang mga normal na tao, hindi mga practitioner. Sa ganang kanila, natalo ni Terence ang Leandro, at iyon ang kanyang tagumpay. Kinailangang bayaran ni Leandro si Terence ng $1,000 bilang gantimpala. Siyempre, kahit nakahiga si Leandro sa lupa, alam ni Terence na hindi talaga siya nasaktan. Maliban sa pagkahulog, siya ay ganap na maayos. Dahil sa sitwasyong ito, si Terence ay naging lubhang walang magawa at hindi makapagsalita.
Kahit na ang unang bahagi ng Sky Class ay hindi katugma para sa kanya, at si Leandro ay isang normal na practitioner na walang lakas. Wala siyang magawa sa kanya. Gaano ito kalungkot? Tila ang Cicada Armor ay pinuprotektahan lamang ang Leandro mula sa mga pag-atake ng mas mababang antas. Hanggat hindi siya Sky Class, kahit gumamit siya ng Sky Class skill, wala siyang magagawa sa Leandro. Bagamat karamihan sa mga tao sa ibaba ng entablado ay nagsisigawan, mayroon ding ilang mga tao na tumahimik dahil sa takot matapos makita ang eksenang ito. Sila ay kanang kamay na Pancho, dilaw ang buhok, lila ang buhok, Benjo, at ang iba pa. Ang kanang kamay na Pancho, dilaw ang buhok, at lila ang buhok ay maayos. Pagkatapos uminom ng mga table tas, wala silang pinagkaiba sa pagiging hindi nasaktan. Hindi maayos si Benjo. Sa sandaling ito, ang kanyang mga binti ay nakakast at siya ay nakaupo sa isang wheelchair. Mukha siyang napaka-miserable. Siya ay talagang pumunta dito upang makahanap ng isang pakiramdam ng balanse. Nabawasan ang panlulumo niya nang makita niya ang ibang tao na binyo-bully ni Leandro, ngunit nang makita niya kung paanong walang magawa si Terence sa Leandro ay nakaramdam siya ng matinding takot. Ikaw Pancho at ang iba ay pareho. Lahat sila ay practitioner, at natural, masasabi nila na ang palad ni Terence ay ang ika-13 anyo ng isang Sky Tier martial skill. Hindi nila alam kung paano nagamit ng Earth Class mid-phase peak tulad ni Terence ang Sky Class 13 form, ngunit mas nagulat sila na hindi man lang nasaktan si Leandro. Ang hakbang ni Terence ay sapat na para mapilayan ang isang Sky Class early phase o kahit early phase peak, ngunit hindi nasaktan si Leandro maliban sa pinaalis sa entablado, tila wala siyang ibang pinsala. Anak, talo ka diba? Hindi ba? Alam mo bang laging may masihigit sa'yo? Tama na, bilasin mong magbayad. Oras na para iluwa lahat ng perang kinuha natin. Bilasin mo at bigyan mo ako ng pera. Kailangang sabihin na ang lahat ng mga estudyante ay nakatuon sa kabayaran ni Leandro. Wala silang pakialam kung bakit hindi siya natatakot sa laban, ni wala silang pakialam kung may magagawa si Terence sa kanya. Nais lang nilang magbayad si Leandro matapos makitang natalo siya. Sentimo, ako. Sentimo, medyo naasar si Leandro. Tumayo siya at tumalon sa stage. No, let's compete again. Ibang-iba ang kondisyon mo sa iba. Hindi mahalaga kung matalo mo ako, dapat matalo mo ako. What the hell is this? Can you keep your word? You said it yourself, I'll get $1,000 if I beat you down. Bakit iba ngayon? Tama, hindi ba ito kasinungalingan? Tuwang-tuwa ka noong nanalo ka, ngunit noong natalo ka, nagsimula kang magbago ng mga kondisyon. Hindi ba ito daye? Sinungaling. Ang batang ito ay sinungaling. Tama, nasaan ang kapatid na nawala ng pera kanina? Sabay-sabay tayong kumuha ng refund sa kanya. Isa ito sa mga estudyante ng sports department na kaakyat lang sa stage. Sinusulsulan niya ang mga taong nawala ng pera na pumunta sa Stanley at humingi ng pera. Gaya ng inaasahan, ang iba ay tumugon sa kanyang mga salita at pinalibutan siya. Bilasan mong ibalik ang pera. Ako. Tumingin si Stanley kay Leandro, problemado. Gusto mo bang mabugbog? Scammer, kapag hindi mo ibinalik ang pera, bubugbugin ka namin at ipapadala ka sa mga school leaders, sinasabi mo na niloloko mo ang mga kaklase mo. Sabi ng isa sa mga estudyante. Tama, siguradong bibigyan kayo ng school ng demerit. Sabi ng isa pang estudyante. Who knows? Baka ma-expel pa siya. Sabi ng isa pang estudyante, nagdagdag ng langis sa apoy. Ibalik mo sa kanila. Walang magawang sabi ni Leandro. Talagang nag-aalala siya na baka mabugbog si Stanley. Hindi siya natatakot na mabugbog, ngunit si Stanley ay natatakot. Paano kung siya ay bugbugin ng kalahati hanggang mamatay? Ang pagbabalik ng pera ay medyo nakakahiya, ngunit ito ay mas mabuti pa rin kaysa sa mabugbog. Lalo siyang mawawala ng mukha. Sige, bibigyan kita ng refund. Walang pagpipilian si Stanley kundi ibalik ang pera sa mga taong isa-isang umakyat sa entablado bago nila siya pinakawalan. Si Terence, sa kabilang banda, ay tumitimbang ng mga kalamangan at kahinaan. I'm sorry, kung iba ang gusto mong kalabanan, we can do it another day.
I don't have time today. Dahil doon, tumalon si Terence sa entablado, hindi na pinapansin ang Leandro. Alam niyang natalo siya sa laban, ngunit ang ibang mga estudyante ay hindi ang nakita lang nila ay ang pagbugbog ni Terence kay Leandro. Sa ganitong paraan, hindi magagamit ni Leandro ang opinyon ng publiko para mag-post sa BBS forum ng paaralan at pilitin sina Cheryl at Yasi. Ikaw. Galit na galit si Leandro, ngunit wala na siyang magagawa ngayong umalis na si Terence. Hindi naman niya pwedeng pilitin lang si Terence na lumaban, di ba? Ang paghampas kay Terence gamit ang isang stick ay mas hindi katanggap-tanggap, ayos lang kung walang tao sa paligid, ngunit sa napakaraming tao na nanonood, maaaring isipin ng mga tao na siya ay gumagamit ng isang stick dahil hindi niya kayang mawalan ng $1,000, at iyon ay magiging mas disadvantage para sa kanya. Stanley, nasaan ang $1,000? Naglakad si Terence papunta kay Stanley pagkatapos niyang bumaba ng stage at inabot ang kanyang kamay. Ako. Nag-alinlangan si Stanley. Tumingin siya sa galit na karamihan at natatakot siyang mabugbog. Walang magawa siyang kumuha ng $1,000 at ibinigay ito kay Terence. 2,523. Si Leandro ay hindi natatakot sa isang pambubugbog, ngunit si Stanley ay natatakot. Isang sampal mula kay Terence ang papatay sa kanya. Ibinulsa ni Terence ang $1,000, wala siyang pakialam dito. Gusto lang niyang asar ng kaunti si Leandro, at pabagsakin siya ng bato sa sarili niyang paa. Magagawa rin niyang pagtakpan ang kanyang pagkawala, kung sakaling pilitin ni Leandro si Cheryl na magbitiw muli. Kinuha ni Terence ang pera at umalis, at habang sinusumpa ni Leandro si Terence sa pagiging duwag sa kanyang puso, hindi siya nang ahas na sabihin ito ng malakas sa publiko. Kung gagawin niya, ang mga mag-aaral na nanonood mula sa ibaba ay maaaring makabuo ng ilang masasakit na salita para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nakita ng lahat na natalo si Leandro, at natural lang para kay Terence na tanggihan ang kanyang hamon. Sa kanilang mga mata, ito ay ang walang hiyang pag-uugali ni Leandro, kaya't kahit nakititing na kawalang kasiyahan ay makikita bilang isang sore loser ng mga mag-aaral. At kaya, walang mukha si Leandro para ipagpatuloy ang pag-set up ng arena. Mabilis siyang nag-impake kay Stanley at umalis sa field sa ilalim ng mapang-akit na mga tingin ng mga estudyante. Pagkaalis nilang dalawa ay umalis na rin ang ibang mga estudyante. Mabilis na nawala ang kaguluhan nang magsimula ito. Ang mga ilong estudyante ay naipost na ang ulat ng labanan sa BBS forum ng paaralan. Nakita ni na Cheryl at Yasi ang mga resulta sa unang sandali. Yay! Hindi tayo binaygo ni Shield bro, tinalo niya si Leandro. Tuwang-tuwang itinuro ni Yasi ang post sa screen ng computer. Si Cheryl ay hindi kasing excited ni Yasi. Matapos tingnan ito, walang magawa niyang sinabi, mukhang nanalo si Terence, pero natalo pa rin siya. Wala talaga siyang magagawa kay Leandro sa mid-quality na golden cicada na underwear. Totoo yan, pero Cheryl sis, dapat makontento na tayo. This result is much better than I expected. At least Leandro can't use this to force you to abdicate. If he wants to be your bodyguard, then we won't have to think of reason to reject him. Hanggat ninakaw ko ang yaman niya, mabubugbog siya, roar. Sabi ni Yasi. Yasi, bakit ang creepy ng ngiti mo? Tumindig ang balahibo ni Cheryl. Matagal na simula nang makipaglaro si Yasi sa mga tao, at medyo nasasabik ako na biglang magkaroon ng negosyo. Nahihiyang sabi ni Yasi. Dumating ang tawag ni Terence habang nag-uusap ang dalawa, at kinuha ito ni Cheryl. Terence, nakabalik ka na. Oo, nakilala ko si Leandro dati. Sabi ni Terence. Gayunpaman, nagpatuloy si Cheryl bago matapos si Terence, oo, alam ko. Nakita ko ang live broadcast sa BBS forum ng paaralan. Tinalo mo siya. Ano ang ibig mong sabihin ng natimba? Kahit sino pa ay patay na ngayon, ngunit hindi man lang siya nasugatan. Kakaiba talaga ang mid-quality na golden cicada underwear na ito. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Don't worry, Shield bro. Ipauubaya ko kay Yasi ang iba. Binawi ni Yasi ang telepono at sinabi kay Terence, palagi itong Shield bro na nagpoprotekta kay Yasi, pero sa pagkakataong ito si Yasi ang magpoprotekta sa Shield bro. Ikaw. Tapos na. Napakurap si Terence.
Gustong palitan ni Yasi ang mid-quality na golden cicada underwear ng Leandro. Ipinaliwanag ni Cheryl kay Terence ang ideya ni Yasi. Gumagana rin ito. Hindi man lang naisip ni Terence na gamitin ang sarili niyang low-tier na panloob na golden cicada para ipagpalit sa Lindros. Malalagay sa matinding problema si Leandro kung magtagumpay siya. Roar. Siyempre. Ginaya ni Cheryl si Yasi at nagsimulang tumawa. Umirap si Terence, "Miss, kailan ka nahawa ni Yasi? What do you mean by infectious? Magkamukha tayo, okay?" Cheryl M. "Sige, hindi na ako mag-abala pa. Hihintayin ko na lang ang magandang balita. Balik muna ako, sasunduan ko kayo mamayang gabi." Sabi ni Terence. It was the weekend, at bagamat may mga tao pa sa paaralan, lahat sila ay mga elective na estudyante. Pupunta sina Cheryl at Yasi sa paaralan kung wala si Terence sa bahay, ngunit hindi sila pupunta kung nasa bahay si Terence. Dumating si Terence sa paaralan, ngunit wala siyang balak na pumasok sa isang electives class. Kakakuha lang niya ng kulay na bakal, dilaw na jade, at ang asul na kristal. Hindi ito gaanong, ngunit gusto niyang bumalik at subukang gumawa ng jade space. Kailangang malaman ng isang tao na matagal na itong inaasam ni Terence, at ngayon na sa wakas ay nasa kanya na ang lahat ng mga materyales, bakit hindi niya ito subukan? And, see you tonight. Sabi ni Cheryl. Tumalikod si Terence at sumakay sa kotse ni Jepoy, bumalik tayo sa villa sa Central District. Sabi ni Terence. Okay, boss. Tumango si Jepoy at pinaandar ang sasakyan. Sa parehong oras, sina Leandro at Stanley ay nakahanap ng isang lugar na walang tao sa paligid at umupo, humihingal ng husto. Ito ang maliit na kagubatan ng paaralan. Sa tag-araw, ang maliliit na pabilyong ito ay ang paraiso para sa mga kabataan na umibig, mag-aral, at maglaro ng mga baraha. Sa taglamig, walang tao. Walang hanggal na pumunta dito at umupo sa lamig. Anong maling kalkulasyon, sinong mag-aakalang babalik si Terence sa ganitong oras? Ang aking mid-grade na golden cicada underwear ay maaaring magdepensa laban sa mga pag-atake mula sa sinumang nasa ilalim ng sky class, ngunit ang Terence ay isang earth class mid-face peak. Maaari pa rin niya akong ipadala sa paglipad. Asar na sabi ni Leandro. Oo, hindi na natin dapat ginanap ang arena na ito. Maaaring baguhin natin ang mga patakaran sa sandaling dumating si Terence, sa halip na hayaan siyang umakyat. Tumango si Stanley. Medyo maayos ang takbo ng mga bagay-bagay. Pagkatapos namin, maaari naming puntahan sina Cheryl at Yasi at pilitin silang hayaan akong maging bodyguard nila. Hindi mahalaga kung payag sila o hindi, basta ako ang magiging bodyguard nila, mas magiging maayos ang lahat. Hindi ba't hindi tinanggap noon si Terence? Hindi naman masama ang plano ni Leandro, ngunit may ilang problema sa pagpapatupad. Siguro kung alam ni Cheryl ang tungkol dito. Leandro bro, bakit hindi mo tawagan si Yasi at tingnan kung ano ang iniisip niya? Tanong ni Stanley pagkatapos ng ilang pag-aalangan. Huwag hayaang makita nila ang sitwasyon, o hayaang magsabi ng masama si Terence kay Leandro bro. Not bad? That's a good suggestion. Si Terence ay tuso, kailangan ko munang tawagan si Yasi at sabihin sa kanya na si Terence ang nanggugulo sa kompetisyong ito. Sa isiping iyon, mabilis na kinuha ni Leandro ang kanyang telepono at dinial ang numero ni Yasi. 2,524. Hoy, Leandro bro. Anong problema? Kakatapos lang ni Yasi sa pagpaplano ng susunod na hakbang ng plano, at iniisip kung paano linlangan si Leandro na pumunta rito, at si Leandro ay pumasok mismo sa bitag. Ang gandang lalaki. Yasi, alam mo naman ang tungkol sa away ko kay Terence, di ba? Tanong ni Leandro. Labanan. Anong laban? Nagkunwari si Yasi na hindi alam at nagtanong. Haha, ganito. Labis ang tuwa ni Leandro nang marinig na hindi alam ni Yasi. Nag-organize ako ng challenge tournament. Para matest kung pwede akong maging qualified bodyguard para sa inyo ni Cheryl, nag-set up ako ng rule. Kung sino man ang matalo sa akin ay gagantimpalaan ng $1,000. Siyempre, para lang ito sa mga ordinaryong tao. Natural na hindi ito magagawa ng mga magsasaka. Tiyak na kailangan kong kumilos.
Sabi ni Leandro, sinusubukang bigyan ng heads up si Yasi para paghandaan ang susunod na mangyayari, ngunit hindi niya inaasahan na susang-ayon ito sa kanya. Tama, tama. Kung hindi ka umatake kapag may nakasalubong kang cultivator, isa kang tanga. Dagdag ni Yasi. Sentimo, og. Tama. Sentimo, mapait na ngumiti si Leandro. Ginawa ba siyang tulala? Ngunit para masira ang pangalan ni Terence, hindi niya inisip ang pagiging tanga. Nagpatuloy siya, pero, hindi ko akalain na biglang babalik si Terence at bugbugin ako sa entablado, at hihingi pa sa akin ng $1,000. Bilang isang magsasaka, masusunod kaya niya ang mga alituntunin gaya ng mga ordinaryong tao. Hindi ba ito panloloko? Hiniling ko sa kanya na ipagpatuloy ang pakikipagkompetensya sa akin, ngunit kinuha niya ang pera at umalis. Napakahiya. Oh, tungkol dyan, alam ko. Cheryl sis and I didn't see your fight, so that doesn't count. Kahit gusto mong lumaban, we'll have to see it with our own eyes. Otherwise, it doesn't count. Sabi ni Yasi. Oo, oo, oo. Tuwang-tuwa si Leandro sa sinabi ni Yasi. Tama, iyon na. Hindi mabibilang ang laban na wala kayong dalawa. Sandali lang siyang kikilos ng walang kahihiyan. Kapag nagsimula na ang tunay na kompetisyon, tingnan natin kung paano pa siya makakakilos ng walang kahihiyan. Pero Leandro bro, I don't have time to talk to you about this right now, I'm really busy. Putol ni Yasi. Kuya Yasi, anong pinagkakaabalahan mo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Leandro na pilit siyang sinusuyo. Okay lang, medyo hindi komportable ang pakiramdam ni Cheryl, baka nilalamig siya. Nakahiga siya sa kama, kailangan ko siyang alagaan. Sagot ni Yasi. Nilamig si Cheryl. Okay ka lang. Mabilis na nagtanong si Leandro, kailangan mo ba akong pumunta at tumulong? No need. You can't enter the girls' dormitory. Sagot ni Yasi. Hindi makapasok ang ibang tao, pero ako pwede. Kumaibot ang mga labi ni Leandro na laman na niyang binyo-bully ng babae ang mahihina at natatakot sa malakas, at magagawa niya ang lahat ng gusto niya basta't bigyan siya ng ilang benepisyo ng pribado. Hindi naman kailangan yun diba? It's not convenient, right? Pero nakapijama lang si Cheryl sis. Nag-aalangan na sabi ni Yasi. Pinandilatan ni Cheryl si Yasi matapos marinig iyon. Hindi ba ikaw ang nagtanong sa akin na suotin ito? Tsaka sobrang sikip ng pijama ko, okay. Natakpan na niya ang lahat ng kailangang takpan, at nakahiga pa nga siya sa ilalim ng kumot. Pijama. Halos maluwa si Leandro nang marinig iyon, ngunit mabilis siyang nagseryoso ng mukha para itago ang kanyang mga tingin, anong nakakainis dyan. Malapit na akong maging bodyguard mo. Don't tell me na hindi ka na magsusuot ng pijama sa bahay in the future. Hintayin mo ako, andito ako agad. Huwag kang sumama. Nagbago ang tono ni Yasi mula sa nag-aalangan at naging determinado. Si Leandro naman ay hindi napansin ang pagbabago ng tono ni Yasi, hintayin mo ako, pupunta ako. Huwag. Mangyaring huwag sumama. Sabi ni Yasi at ibinaba ang tawag. Paf! Halos humagalpak ng tawa si Cheryl nang ibinaba ni Yasi ang tawag. Yasi, ang galing mo umarte ng ganito, no? Sabihin mo sa akin, nasanay ka na ba para akitin si Terence? Hindi ako. Nagsasanay lang ako para kay Cheryl sis. Nilabas ni Yasi ang kanyang dila. Palitan mo ako. Anong kinalaman nito sa akin? Namula si Cheryl nang may maalala. She glared at Yasi, hindi ka ba maghahanda? Malapit na si Leandro. Maghahanda ako. Tumakbo si Yasi palabas ng dormitoryo na may hawak na palanggana. Si Leandro naman ay bumaling kay Stanley pagkatapos ibaba ang tawag. Kunin mo ang mga bagay na ito at hintayin mo ako, hahanapin ko si Cheryl. Leandro bro, hindi mo kailangan ng tulong ko. Maingat na tanong ni Stanley. Tutulungan mo. Help, my ass. Pinandilatan ni Leandro si Stanley, hindi mo ba narinig na nakapijama si Cheryl? Ano ang gagawin mo? At ito ay isang dormitoryo ng babae, bakit ang daming tao? Hindi magiging madali ang pagpasok kung ganoon. Oh,
Okay. Hindi talaga gustong makita ni Stanley si Cheryl sa kanyang pijama, gusto lang niyang makita kung may iba pang magagandang babae sa dormitoryo, at baka mabangga siya nito. Ngunit hindi niya iyon magagawa ngayon. Ayaw ni Leandro na pumunta siya. Kaya lang niyang bitbitin ang bunch of banners pabalik sa dormitoryo at hintayin na bumalik si Leandro. Nagpaalam si Leandro kay Stanley at tumakbo patungo sa dormitoryo ni Cheryl. Nakuha na niya ang numero ng kwarto ni Cheryl, at sinabi niya sa matandang babae na ang kanyang kasintahan ay may sakit at kailangang alagaan. Binigyan niya siya ng $100, at binitiwan siya nito pagkatapos suriin ang numero at pangalan ng kwarto. Nagjogging naman si Leandro hanggang sa dormitoryo ni Cheryl. Kakatok na sana siya sa pinto nang makita niyang hindi ito nakalock. Masaya niyang tinulak ang pinto at pumasok. May kaunting pananabik pa rin siya sa kanyang puso. Kung bigla siyang sumugod, baka makakita siya ng mga malabong eksena. Gayunpaman, ang mga hangarin ay mabuti, ngunit ang katotohanan ay malupit. Walang nakita si Leandro nang pumasok siya sa dormitoryo. Naramdaman na lang niya ang isang palanggana ng tubig na bumagsak mula sa langit, at ang maruming tubig ay tumalsik sa kanyang mukha. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nag-react at umiwas sa oras, kung hindi, ang maruming tubig ay nakapasok sa kanyang leeg. Ano ito? Anong nangyayari? Leandro, ang maruming tubig sa kanyang mukha at bumahing, nalilito. 2,525. Leandro bro. Anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko wag kang sasama? Sabi ni Yasi na may kasamang, gulat na, expression. Oh my God! Kuya Yasi, ano ang bagay na ito? Bakit may lupa sa loob ng itim na tubig? Tanong ni Leandro na mapait ang mukha. Ito ay upang maiwasan ang mga pervert na dumating. Paliwanag ni Yasi na may mapait na mukha. Cheryl sis is sick. I have to be prepared for fire, theft, and sex. Sunog, pagnanakaw, at pervert. Ha! Pumikit si Leandro. Gamit itong palanggana ng maruming tubig. Oo nga, isipin mo, nakakapatay ng apoy ang tubig, di ba? At nagdisenyo na rin ako ng palanggana ng tubig sa pinto. Kung may magtutulak ng pinto, mahuhulog ang palanggana ng tubig. Hindi ba ito anti-theft at anti-pervert? Paliwanag ni Yasi. Are there lectures here? Pwede bang pumasok ang mga perverts? Hindi ba ito ang girls' dormitory? Hindi alam ni Leandro kung ano ang sasabihin, hindi niya sigurado kung sinasadya ni Yasi ito, tutal, napakaraming kaso ng ganito. Dahil female dormitory ito, paano ka nakapasok? Tanong ni Yasi. Ito. Pinag-isipan itong mabuti ni Leandro, totoo, nandoon pa rin siya. Naiintindihan naman ni Yasi ang anti-theft measures laban sa mga pervert, pero medyo asar pa rin siya. Pero, hindi ba scam ito? Patay ako dahil sayo. Leandro bro, hindi tama yan. Di ba sabi ko sayo wag kang sumama? Sabi ko sayo wag kang sumama. Pero hindi ka nakinig sa payo ko at pumunta ka dito, sinong masisisi mo? Sabi ni Yasi na may straight face. Pero, kahit hindi ako sumama, hindi ba darating ang iba? Hindi maganda kung iba ang sinisiraan. Sabi ni Leandro. Lahat ng iba ay unang kumatok sa pinto. Sinong nagsabi sa iyong pumasok ka nang hindi kumakatok? Biglang kumurap si Yasi at nanunuksong tumingin kay Leandro. I say, Leandro bro, are you doing this on purpose? Do you want to see something you shouldn't? Ga! Natigilan si Leandro, para bang natapakan ni Yasi ang kanyang masakit na lugar. He shook his head awkwardly, how could I? Nag-aalala lang ako sa sakit ni Cheryl. I'm not that bad. Sige, Yasi, itigil mo na ang panggugulo kay Leandro. Malas talaga siya. Ibinuko ni Cheryl ang kanyang bibig at mahinang sinabi, sa tingin ko ay hindi na pervert si Leandro. Alam niyang hindi ka madaling pakitunguhan, Yasi. Bakit siya magiging pervert sa harap mo? Totoo yan, totoo yan. Cheryl, mas kilala mo ako. Nag-init ang puso ni Leandro sa sinabi ni Cheryl, at nagulat siya. Akala niya ay nagsisimula na siyang kilalanin ni Cheryl. Sige, Leandro, tingnan mo ang maduming tubig sa buhok mo. Bilisan mo, maligo ka, huwag kang sipon.
Malabo kung nilalamig ka rin. Yasi, pwede mo ba siyang dalhin sa banyo at hayaan mo siyang maligo? Tanong ni Cheryl. Para maligo si Leandro bro dito. Hindi naman maganda yun di ba? Narinig ni Yasi ang mungkahi ni Cheryl at nagbago ang kanyang mukha. Cheryl sis, ang sexy mong underwear ay nasa banyo. Namula si Cheryl. Yasi, huwag kang ang magsalita ng kalokohan. What mine? Tsaka hiwalay ang banyo. Hindi naman kasi tayo naliligo sa labas. Siyempre, hindi iiwan ni Cheryl ang kanyang undergarment sa banyo pero hindi iyon alam ni Leandro. Bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig niyang may mga damit pang ilalim sa banyo at halos damyugo ang ilong niya. Yasi, I'm really not feeling well, let me take a bath. Don't worry, I won't do something so dirty. If I can't even get through this, how am I supposed to be your and Cheryl's bodyguard? Kung ganoon nga, hindi ka na lang lumilingon at gumagala. Naisip ito ni Yasi at sa wakas ay pumayag na rin, pero pumasok ka muna at maghubad ka muna ng damit. Pagkapasok mo sa banyo, magche-check-in ako sa banyo para makita kung nahawakan mo ang aming underwear. Bawal kang i-lock ang pinto. Huwag kang mag-alala. Bagamat sinabi iyon ni Leandro, nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang sa loob. Gusto niyang sandutin ang underwear ni Cheryl, ngunit halatang hindi matutupad ang hiling na iyon. He pretended to be calm, napakagaling ng mga bodyguard ko. You can check them anytime. Sige, maligo ka na. Sabi ni Yasi sabay wave ng kamay. Kung gayon pupunta ako. Sabi ni Leandro pagpasok niya sa banyo. Hindi niya kailangang mag-shower, ngunit kailangan niyang umalis kung gagawin niya. Gusto niyang manatili ng kaunti sa lugar ni Cheryl. Pumasok si Leandro sa banyo, at ngumisi si Yasi kay Cheryl, gumawa ng victory gesture. Oh, tapos na. Huwag kang madadala. Huwag mong hayaan na malaman niya mamaya. Paalala ni Cheryl. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo na lang kay Yasi. Mabilis na kinuha ni Yasi ang mababang kalidad na panloob na golden cicada mula sa kanyang aparador at tumayo sa pintuan ng banyo, nakikinig sa anumang galaw sa loob. Hindi nagtagal, narinig nila ang tunog ng pagbukas ng pinto ng banyo, na sinundan ng tunog ng tubig. Malinaw na nakapasok si Leandro sa banyo. Ngunit alang-alang sa kaligtasan, nagpasya siyang maghintay hanggang mapuno ng sabon ang Leandro bago pumasok. Pagkaraan ng ilang sandali, tinantya ni Yasi na malapit na ang oras, kaya binuksan niya ang pinto ng banyo at pumasok. Yasi, may cheque ka? Tanong ni Leandro, hulaan na si Yasi ang pumasok sa banyo. Ang salamin ng banyo ay gawa sa opaque frosted glass, at isang malabong figure lang ang nakikita niya dito. Natakot si Yasi na baka may mapansin si Leandro, kaya sinabi niya, dahil sinabi mo na, bakit ko pa titingnan? Nandito ako para umihi. Lumingon ka at huwag mo akong tingnan. Oh, sure, no problem. Pero wala tayong makikita sa frosted glass na ito. Sabi ni Leandro, pero lumingon pa rin siya. Naisip niya sa sarili, sino ba ang gugustuhing makakita ng magulo na tulad mo? Kapag nakita kita at kakapit ka ulit sa akin, hindi na ako mabubuhay habang buhay. Ang mga kamay ni Yasi ay hindi idle habang siya ay nagkunwaring pumunta sa banyo, binuksan niya ang mga damit ni Leandro, at nakita niya ang isang set ng middle grade na panloob na golden cicada. Ang mga damit na panloob ni Leandro na golden cicada ay halos kamukha ng mga mababang uri na mayroon siya noon. Kinumpirma rin ito ang naunang hula ni Yasi. Napakadali para kay Yasi na magpalit ng damit, at napakabilis, natapos ni Yasi ang paglipat. 2,526. Yasi flushed the toilet and walk out. Sige, ituloy mo na ang iyong paliligo. Pwede ka nang tumalikod. Oh. Nasa kalagitnaan ng paghuhugas ng buhok si Leandro at hindi ito pinansin. Casual lang siyang nakasagot nang marinig ang pagsara ng pinto ng banyo. Nakuha mo? Tanong ni Cheryl habang nakatingin kay Yasi, na naglalakad palabas ng banyo na may ngiti sa labi. Sentimo, oo. Sentimo, masayang sabi ni Yasi habang winuwagayway ang bra sa kamay niya. Hindi mo ba naiisip na madumi? Sinuot ni Leandro. Nakapout na sabi ni Cheryl.
For shield bro's sake, I'll bear with it. Sabi ni Yasi habang nilalagay niya ang underwear ni Leandro sa isang bag. Makalipas ang halos 10 minuto, natapos na si Leandro sa pagligo at lumabas ng banyo na nakasuot ng bagong damit. May bahid ng maruming tubig ang jacket niya, pero hindi na niya ito sinuot ulit. Yasi, Cheryl, tapos na ako. Mas fresh na ang pakiramdam ko ngayon. Napakadumi ng tubig. Oh, saan mo nakuha ang maduming tubig? Ibang tao ang nagpupunas ng tubig. Sagot ni Yasi. Oh, Cheryl, kumusta ka na? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Hindi man lang napansin ni Leandro na napalitan na pala ang kanyang middle grade na golden cicada undergarments. Ayos lang ako pagkatapos ng ilang pahinga. Medyo inaantok na ako. Humikab si Cheryl. Inaantok na ako. Huminto si Leandro, nag-aalangan. Wala siyang mukha para manatili dito kung tulog si Cheryl. Kahit magstay siya dito, hindi niya siguro makakausap si Yasi, di ba? He didn't want to talk to her from his years of experience, alam niyang walang magandang mangyayari kung magkatuluyan sila ng matagal. Matutulog ako saglit. Sabi ni Cheryl at pumikit. Leandro bro, pumunta ka kay Cheryl sis, pwede ka bang lumabas? Tanong ni Yasi habang lumingon sa Leandro. Ito. Okay, kung gayon, Cheryl, magpahinga ka ng mabuti. Pupunta ako at magkikita pa tayo sa ibang araw. Walang magawang sabi ni Leandro. Ayaw niyang umalis, pero kailangan niya. Tama na, Leandro bro. Tulog na si Cheryl, at kinakausap mo pa siya. Sinaman siya ng tingin ni Yasi. Kung ganoon, aalis na ako. Medyo nanghihinayang si Leandro, pero at least bumuti ng husto ang relasyon nila ni Cheryl, na labis na ikinatuwa niya. Hindi niya alam kung bakit, pero kahit makapangyarihan na siya ngayon, hindi niya pa rin binitawan si Cheryl. Logically speaking, with his current strength, dapat madali lang makahanap ng pretty girl, pero siguro dahil sa pagpupursage sa puso niya kaya hindi niya nakakalimutan ang unforgettable love niya kay Cheryl. Pagkaalis ni Leandro, nagising din si Cheryl. Hindi man lang siya nilalamig, at sumimangot lang siya. Magpa-disinfect sa banyo saglit. Sana hindi ka mahawa ng sakit. Ang pagkamuhi ni Cheryl kay Leandro ay umabot na sa isang bagong antas, siya ay isang malinis na freak, pagkatapos ng lahat, at walang paraan na siya ay makibahagi sa banyo sa kanya. Sa isip niya, ito ay isang napakakasuklam-suklam na bagay. It's all for shield bro. Kinuha ni Yasi ang kanyang telepono at dinial ang numero ng student service company. Ito ay isang part-time na kumpanya ng serbisyo na itinatag ng student union. Maaari itong magbigay ng mga serbisyo sa paglilinis, pagpapatakbo ng mga gawain para sa mga mag-aaral, pagpapakilala ng mga pribadong tagapagturo, at iba pang mga serbisyo sa mga mag-aaral. Ang unibersidad ay iba sa mga nakaraang aristokratikong mataas na paaralan. Bagamat maraming mag-aaral mula sa mayayamang pamilya dito, ang ilan sa mga kalagayan ng pamilya ng mga estudyante ay hindi masyadong maganda. Ang student union ay nagbigay sa kanila ng isang trabaho pag-aaral na pagkakataon, na isang magandang bagay. Ang propesyonal na paglilinis ng dormitoryo ay isa rin sa mga proyekto, na nagbibigay ng mga serbisyo para sa mga mayayamang bata. Siyempre, hindi sina Cheryl at Yasi ang uri ng mga tao na gagawin lang ang anumang gusto nila. Karaniwan silang naglilinis ng dormitoryo ng mag-isa, ngunit wala silang propesyonal na kagamitan sa pagdidisinpekta. Umalis sina Cheryl at Yasi pagkarating ng mga naglilinis. Hindi sila natakot na magnakaw ng kahit ano ang mga tagapaglinis dahil lahat ng mahahalagang bagay ay nakalock sa sarili nilang mga kabinet. Ang mga naglilinis ay nakarehistro din sa student union, kaya hindi sila magnanakaw ng kahit ano. Pagka-uwi ni Terence, sinabihan niya si Jepoy na bumalik muna. Kailangan niyang pag-aralan ang magagandang bagay na nakuha niya mula sa practitioner market. Sa kanyang silid, inayos ni Terence ang kanyang mga nakuha, isang asul na kristal, isang sky class earth element spirit beast score, at isang piraso ng purong dilaw na jade. 3 bagay lang iyon, ngunit lahat sila ay napakahalaga. Sa pagdaragdag ng sky class earth type core na ito, mayroon na ngayong kabuoang 6 na core si Terence.
Maaari niyang gamitin ang paraan ng pagpino na nakuha niya mula sa pamilya Tegan para gumawa ng essence necklace, ngunit dalawa sa kanila ang hindi magamit. Ito ay isang panloob na core na ibinigay sa kanya ng leon, at ito ay malinaw na naglalaman ng mas kaunting enerhiya kaysa sa iba pang mga panloob na core. Hindi ito dapat maging isang ranggo ng langit na espiritual na halimaw na panloob na core. Tungkol naman sa isa, ibinigay ito sa kanya ng Moldita na iyon na lampas sa Sky Class, ngunit hindi nito pinahintulutang gamitin ito ng walang ingat. Si Terence ay talagang hindi nang ahas na gamitin ito para gumawa ng essence necklace na magiging sobrang sayang. Ang panloob na core na iyon ay malinaw na naiiba sa iba pang mga core. Sa madaling salita, magagamit lang ni Terence ang 4 na core ng Sky Class Spirit Beasts. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Terence na itigil ang kwintas ng ilang sandali at maghintay hanggang sa magkaroon siya ng isa pang Beast Core. Tiningnan ni Terence ang Moldite sa Jade Space. Nakayuko pa rin ito sa isang sulok, hindi gumagalaw. Nasanay na si Terence sa pag-iral ng taong ito sa mga araw na ito, kaya hindi niya ito pinansin. Maliban sa pagkuha ng isang maliit na lugar, hindi ito nagdulot ng anumang kaguluhan sa buhay ni Terence. Inilagay niya ang core at kinuha ang Jade Refinement Method na kinopya niya, ang Colored Steel, at ang Yellow Jade na nakolekta niya kanina. Sa paghahambing, ang pinakakaraniwang material sa ngayon ay purong dilaw na jade, at mayroon lamang maliliit na piraso ng kulay na bakal at asul na kristal. Pagkatapos ayusin ang mga materyales, binuksan ni Terence ang Jade Refinement at sinimulan itong basahin ng mabuti. Mayroong dalawang mga kinakailangan para sa pagpino sa espasyo ng Jade. Ang una ay upang mangolekta ng lahat ng mga materyales, at ang pangalawa ay ang sining ng Dragon Mastery ay kailangang makumplito sa ikalawang yugto. Mabilis ang practitioning speed ni Terence, ngunit medyo malayo pa rin siya sa full class, ngunit ang kondisyong ito ay maaaring makamit sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap. Hindi niya kailangang mag-aksaya ng oras at pagsisikap para hanapin ito. Habang patuloy na nagbabasa, naunawaan ni Terence kung bakit sinabi ni Elder George na kailangang kumpletuhin ng isa ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery upang lumikha ng Jade Space. Ito ay dahil ang isang Forging Fire ay kailangan upang lumikha ng Jade Space, at ang paunang kinakailangan para dito ay ang pagkumpleto ng ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Hanggat kaya niyang bumuo ng Forging Fire, kaya niyang pinuhin ang Jade Pendant. 2,527. Hindi alam ni Terence kung ang apoy ng pamemeki ay may kaugnayan sa palsipikado, ngunit ito ay katulad ng tunog. Ang kaibahan lang ay ang apoy ng forging ay direktang binago ng sining ng Dragon Mastery, at walang espesyal na chant o paraan ng condensing nito. Sa puntong ito, ibinaba ni Terence ang Jade Refinement, at inilagay sa drawer ang magagandang bagay na nakuha niya mula sa paglalakbay na ito. Ang drawer ay napuno ng magagandang bagay, 3 mga fragment ng mapa, 1 engine box, 5 Spirit Beast Cores, Yellow Jade, Blue Crystal, at Colored Steel. Para sa makalangit na network at 1,000 silk mask, kasama niya ang mga ito ni Terence. Pagkatapos nito, umupo si Terence na naka-crossleg sa kanyang kama at nagpatuloy sa pagsasanay. Hindi niya maiwasang isipin si Melissa, hindi niya alam kung dahil sa nami-miss niya ito, o dahil gusto niyang tulungan siya nitong mag-practice. Maya-maya, narinig ni Terence ang tunog ng sasakyan na nagmumula sa labas ng villa. Hindi niya inaasahan na mauunang magmaneho pabalik sina Cheryl at Yasi. "Shield bro? Yasi has something good for you." Kinuha ni Yasi ang mid-quality na Golden Cicada na underwear pagkapasok niya sa bahay, ipinakita iyon kay Terence na parang nagpapakitang gilas. Lindros middle grade. Leandro ni Leandro. Kumurap si Terence, sa wakas ay naunawaan niya ang ibig sabihin ni Yasi. Hindi niya maiwasang magulat, "Yasi, sinasabi mo na ito ang panloob na Golden Cicada ng Leandro?" "Oo, pinalitan ko ng low-grade na Golden Cicada underwear." Tulala siya. "Ano sa tingin mo, Yasi? Magaling ka naman, di ba?" Sabi ni Yasi na natutuwa sa sarili. Talagang napakalakas niya. Tumango si Terence. "May reward ba? Tulad ng isang halik ng pag-ibig bilang isang gantimpala, halimbawa."
Sabi ni Yasi. Path. Anong kinalaman yan sa akin? Halos sipay ni Cheryl si Yasi nang marinig iyon. Siyempre nakaka-relate. Actually, Cheryl lang yan sis, credit. Kung hindi siya nagpanggap na may sakit para maakit ang atensyon ni Leandro, hindi sana magkakaroon ng pagkakataon si Yasi na lumipat. Kaya, kay Cheryl ang lahat ng kredito, sabi ni Yasi. Kung ganoon, ayoko ng reward. Ibibigay ko sa'yo. Medyo nahihiya na sabi ni Cheryl. Okay, Shield bro. Kiss Yasi. Masayang sabi ni Yasi. Haha. Natural na hindi talaga hahalikan ni Terence si Yasi. Bagamat naghalikan na sila noon, at nagtapat pa si Yasi sa kanya noong gabing iyon, alam ni Terence na bagaman mukhang matapang si Yasi, napaka-konserbatibo niya sa ilang aspeto. Kung hindi, sa personalidad ni Yasi, matagal na siyang naatras. Ang katotohanang hindi pa niya napatunayan ang puntong ito. Pagkatapos ay isusulat ko muna ito. Ibabalik ko ito sa hinaharap. Hindi ito pinilit ni Yasi. Kumuha siya ng panulat at nagsulat ng linya sa kalendaryo sa sala. X year X month X day, may utang si Shield kay Yasi ng love kiss. Ibabalik ko ito ng doble sa hinaharap. Kumurap si Terence at tumingin kay Yasi, iniisip na may nakatagong kahulugan sa likod ng kanyang mga aksyon. Naramdaman ni Terence na maaaring magkatotoo ito sa hinaharap. Bakit pa ito maaalala ni Yasi? Ngunit bago pa ito maisip ni Terence, inabot ni Yasi ang damit na panloob sa kanya at sinabing, Shield bro, labhan mo ito bago mo gamitin. Oo, tumango si Terence. Walang maaasahan si Leandro kung wala ako nito, at kaya kung talunin siya nang wala ito. Hindi, ang Leandro ay may. Ano ang tawag dito? Halos kapareho ito ng mga tauhan ng Jingo, at tila nakakalusot sa dalisay na proteksyon ng chi ng isang tao. Magagamit lang niya ang mga tauhan para saktan sila, paano kung saktan ka niya? Nag-aalalang sabi ni Yasi. Oh, buti na lang diba? Sige, isusuot ko na. Ako na ang bahala sa kanya bukas, tumango si Terence. Mabuti, sa wakas ay naayos na. Kung hindi, ang taong ito ay nakakainis na. Narinig ni Cheryl ang mga salita ni Terence at nakahinga ng maluwag. Dahil bumalik ka, pupuntahan ko si Jenny. Nagkita na ba kayo nitong 2 araw? Tanong ni Terence. No, she's always researching. Hindi namin siya iniistorbo kapag libre kami. Ngunit dumating si Melissa kahapon at tinanong kung nasaan ka, sabi ni Cheryl. Melissa. Dumating ka kahapon. Napakurap si Terence. Oo, medyo nahihilo daw siya at gusto mo siyang tulungan. Pero wala ka dito, kaya umalis siya. Sabi ni Cheryl. Nahihilo. Napakurap si Terence. Melissa sis lang yata ang nawawalang Shield bro, kaya wala siyang palusot at sinabing nahihilo lang siya. Sagot ni Yasi. Yasi, huwag mong sabihin yan. Sa tingin mo ba lahat ng tao katulad mo? Umirap si Cheryl kay Yasi bago bumaling kay Terence. Hindi ko naalala hanggang sa nabanggit mo ito. Tawagan mo siya at tanungin siya kung ano ang nangyayari. Sige, sabi niya. Kinakabahan si Terence ano ang nasa ulo ni Melissa. Ayaw niyang may mangyari kay Melissa kahit na hindi niya ito isaalang-alang sa emosyonal na pananaw, malaki pa rin ang silbi ni Melissa sa kanya. Kaya naman, sumuko si Terence sa ideya na hanapin si Jenny at tinawagan si Melissa. Hindi nagtagal, ang tamad na boses ni Melissa ay nagmula sa kabilang side ng telepono, Hello. Terence. Ako nga, Melissa. Kamusta ka na? Bumalik na ako, at sabi ni Cheryl medyo nahihilo ka na ba? Bumabuti na ba ang pakiramdam mo? Tanong ni Terence. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari, medyo nahihilo lang ako, at ngayon lang ako nakatulog. Hindi karaniwang natutulog si Melissa sa maghapon, at nakatulog siya kanina. Baka siya giniginaw. Sino ka? Pupunta ako sa paaralan para hanapin ka. Ang sipon ay hindi maliit na bagay, hindi mo mapapabayaan ang iyong pag-iingat, baka hindi ka na makadalo sa klase kung ito ay seryoso. Sabi ni Terence. Hindi ito maaaring maging seryoso.
Inaantok na ako. Sabi ni Melissa. Nasa dorm ako, hindi ka pwedeng pumasok, tama. Siguro kailangan na nating kunin sina Cheryl at Yasi para sunduin ka. Pwede kang maghapunan sa bahay ko ngayong gabi, o matulog ka sa pwesto ko kung kaya mo. Hahanapin kita. Sabi ni Terence. Para ito sa ikabubuti ni Melissa, ngunit hindi niya maiwasang isipin kung paano niya yayakapin si Melissa habang nagsasanay sa gabi, at sa parehong oras, hindi niya maiwasang isipin ang hindi maliwanag na relasyon ng dalawa. Sa tingin ko ay hindi magandang guluhin sila. Hindi tumanggi si Melissa at sinabing ayaw niyang guluhin sina Cheryl at Yasi. Ito ay nagpasaya kay Terence. Ayos lang, wala namang problema. Sabi ni Terence. Kung gayon. Sige, mag-iimpake muna ako, bababa na ako pagdating nila. Napaisip si Melissa at pumayag. 2,528. Sige, sabi niya. Binaba ni Terence ang tawag at lumingon kay Cheryl, ngunit may humampa sa kanya dito. See, Cheryl sees, Shield bro has forgotten about his old love after getting a new love. He's treating us like he running errands. Hindi man lang niya kami tinanong at sinabihan lang si Melissa sis na walang problema. Sabi ni Yasi na may galit sa mukha. Sige, Yasi, itigil mo na ang pagpapanggap, hindi ba may sakit si Melissa? At saka, hindi mo ba siya hiniling na maging unang asawa ni Terence? Sabi ni Cheryl na hindi alam kung matatawa o maiiyak. Hehe, casual ko lang sinasabi. Ngumiti si Yasi at hininaan si Cheryl, Cheryl sis, ginagawa ko ito para sa sarili mong kapakanan. Wala ka bang gagawin para protektahan si kuya sa hinaharap? Sinusubukan ko lang na ipaalam ang presensya mo. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Namula ang mukha ni Cheryl at umubo. Hanapin natin si Melissa, masama kung mag-aalala siya. Bamulong sina Yasi at Cheryl habang naglalakad sila palabas ng villa. Bagamat hindi masyadong malakas ang kanilang mga boses, malinaw pa rin itong naririnig ni Terence. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait. Ang kanyang relasyon kay Cheryl at Yasi ay tila kakaiba. Sa totoo lang, hindi naman sa ayaw ni Terence kay Miss, sadyang laging walang kasiguraduhan ang iniisip ni Miss, minsan madamdamin, minsan malamig. Nang sinubukan ni Terence na makipag-ugnay sa ibang mga tao, hindi na nasisiyahan si Miss, at nang gusto ni Terence na makasama pa siya, umatras siya. Ayaw ni Terence na takutin siya, kaya natural lang niyang pabayaan ang mga bagay-bagay. At saka, siya ang tagasunod ni Cheryl. Hindi tama na magnakaw siya sa 10 sentimo, masisira ang kanyang reputasyon kapag may nabalitaan. Maaaring hindi na siya bodyguard ni Cheryl, pero bawal pa rin iyon sa industriya. Hindi nagtagal at bumalik sina Cheryl at Yasi kasama si Melissa. Sinukli niya ang kanyang buhok at hinugasan ang kanyang mukha, ngunit masasabi ni Terence na siya ay pagod na pagod. Oh, Shield bro, andito na si Melissa sis. Nasa iyo na kung gusto mo siyang itulak pababa, pagalingin, o sanayin. Manunood ako ng TV kasama si Cheryl sis. Sabi ni Yasi habang tinutulak si Melissa sa harap ni Terence. Ha! Melissa, saan ka ba hindi komportable? Punta tayo sa kwarto ko. Sabi ni Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Ngumuso si Melissa at sumunod kay Terence sa kanyang silid. Sa katunayan, inaasahan na ni Melissa ang sitwasyong ito bago pumunta rito. Kahit na pagalingin siya ni Terence, hindi niya pababayaan ang pagkakataong magtanim. Siyempre, inisip ni Melissa si Terence bilang isang matuwid na tao, tinawag lang siya rito para magsanay, at wala nang iba pa. Hindi man lang handa si Melissa para dito, hinubad niya ang kanyang jacket nang makapasok siya sa kwarto ni Terence at humiga sa kanyang kama. Hindi nagmamadali si Terence para mag-practice, at sa halip ay kinuha ang pulso ni Melissa upang suriin ang kanyang kondisyon. Agad na kumunat ang kanyang mga kilay, si Melissa ay tila walang sipon, at walang mga palatandaan nito. Melissa, may iba ka bang sintomas maliban sa pagkahilo? Tanong ni Terence. Hindi. Anong meron? Yung katawan ko. May mali ba? Tanong ni Melissa, na nagulat sa sinabi ni Terence.
Hindi ko ginawa. Umiling si Terence, wala kang sipon, pero wala rin namang masama sa katawan mo. Medyo mahina ka lang. Sabi mo dati mahina ang katawan mo simula bata ka pa. Ito dapat ang dahilan. Oh, I see. Buti naman at wala kang sakit. Nakahinga ng maluwag si Melissa at tumango. Wala akong sakit, pero medyo mahina ako. Paano ito? Ipagtitimpla kita ng gamot, sabi ni Terence. Inumin mo ito ng ilang araw at dapat ay maayos ka. Oo naman. Hindi tinanggihan ni Melissa ang kahilingan ni Terence, anuman ang sinabi niya, gagawin niya. Pagkatapos ay magpahinga ka muna. Lalabas muna ako saglit. Dahil doon, tumayo si Terence at mabilis na lumabas ng kwarto. Si Cheryl at Yasi ay nanunood ng TV sa sala nang lumabas si Terence sa kanyang silid. Shield bro? Bakit nandito ka na naman sa labas? Tumingin si Yasi kay Terence, nagtataka. Pupunta ako sa botika para kumuha ng gamot. Babalik ako maya-maya. Sabi ni Terence. Then you should go. Don't worry about the family, I will take care of Melissa for you. Mabilis na sumagot si Cheryl. Tumango si Terence at mabilis na umalis sa villa, nagmaneho papunta sa pinakamalaking botika sa malapit. Hindi na kailangan pang kopyahin ni Terence ang recipe, maaari lang siyang pumunta sa botika at sabihin ito ng malakas, dahil kailangan lang ito ni Melissa para sa kanyang katawan. Hindi niya kailangan ng maraming gamit, at makukuha ng mga normal na parmasya ang lahat ng iyon. Nang makabalik si Terence sa villa, nakita niyang nagpalit na si Melissa ng kanyang pijama, nakaupo sa sofa na walang pagod na nanunood ng TV kasama si Cheryl at ang iba pa. Humikab siya nang makita si Terence. Terence, bumalik ka na, salamat. Ano ba ang pagpapasalamat mo sa akin, Melissa? Kung pagod ka, matulog ka na. Ang tagal ko pa magtimpla ng gamot. Sabi ni Terence, nang makitang wala sa magandang kalagayan si Melissa. Hindi, makakapagpahinga ako dito. Maghihintay ako sandali at matutulog pagkatapos kong inumin ang aking gamot, sabi ni Melissa. Mabuti naman. Saka ka na umidlip pagkatapos mong inumin ang gamot. Dahil doon, pumunta si Terence sa kusina para ihanda ang gamot. Ang sweet naman ni Shield bro. Melissa sis, masaya ka ba? Tahimik na tanong ni Yasi pagkaalis ni Terence. Ako. Namula si Melissa at hindi alam ang isasagot. Sa totoo lang, gusto niya si Terence at naantig siya sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Ngunit dahil sa House Kang, House Yu, at sa Heavenly Elixir Sect, hindi niya masabi kay Terence ang kanyang tunay na nararamdaman. Huwag kang mahiya, Melissa sis. Bakit ba ang hawig mo kay Cheryl sis? Gusto mo si Shield bro, pero ayaw mong aminin. Yasi sighed. Hindi ko talaga maintindihan ang iniisip niyong dalawa. Yasi, huwag kang magsalita ng kalokohan, bakit mo ako kinaladkad ulit dito? Inis na sabi ni Cheryl. Sige, mahirap maging mabuting tao, at mahirap maging komportable. Nagkibit balikat si Yasi at nagpatuloy sa panunood ng TV. Mabilis na natapos ni Terence ang pagtimpla ng gamot at nakangiting binigay kay Melissa. Melissa, matagal ka nang naghintay ha. Bilisan mo inumin mo ha. Hehehehe, Shield bro so gentle. I remember ganito ka lang nung may sakit si Trixie diba? Sabi ni Yasi na may nakakainggit na ngiti. 2,529. Napahiya si Melissa sa sinabi ni Yasi. Kinuha niya ang gamot mula kay Terence na may pulang mukha at ininom ito. Lumipat ang iniisip ni Terence sa Ice Palace, 10,000 milya ang layo. Naisip niya si Trixie, ang kanyang cute na maliit na asawa. Iniisip niya kung maayos ba ang lagay niya. Matagal na siyang walang balita rito, at talagang na-miss niya ito. Kung maaari, pupunta siya sa Ice Palace para bisitahin siya. Ngunit hindi niya ito magagawa ngayon, hindi pa siya makakagawa ng pangatlong klaseng tableta tulad ng Ice Heart Jade Bone Pill, at kahit na pumunta siya, ang batong Althea ay hindi magiging masaya sa kanya.
Kaya't nagpasya si Terence na maghintay siya hanggang sa makagawa siya ng pangatlong klaseng tableta kasama si Jenny, at kapag siya ay naging isang Sky Class Master, pagkatapos ay pupunta siya sa Ice Palace at tingnan kung nabibilang ang maliit na asawa ng batang babae na si Candy. Mahuhulaan ni Cheryl kung ano ang iniisip ni Terence nang makita niya ang blankong tingin sa mukha nito. Malamang naisip niya si Josephine, kaya sinipa niya si Yasi, huwag magsalita ng walang kaparirikon. Bakit mo ito pinag-uusapan sa ganitong oras? Kumurap-kurap si Yasi, ngunit matalino siya para malaman ang dahilan. Nilabas niya ang kanyang dila at sinabi kay Terence, okay lang, tutulungan ko lang si Shield bro na makahanap ng maliit na asawa. Sa tingin ko, bagay si Jenny, perpekto siya para kay Melissa sis. Hindi na kay Mick si Terence. Paano sila magiging isang set? Si Melissa ay nagsisimula ng makaramdam ng antok pagkatapos uminom ng gamot at ang kanyang mga talukap ay kumikibot. Ngumiti si Terence sa kanya. Melissa, bakit hindi ka magpahinga? Makakatulog ka ng mahimbing pagkatapos mong maubos ang gamot mo at magiging maayos ka na bukas. Sigurado. Masunaring tumango si Melissa habang siya ay tumayo at naglakad papunta sa kwarto ni Terence. Ayaw sabihin ni Melissa ng malakas, ngunit ipinakita ng kanyang mga aksyon ang kanyang intensyon. Siya ay dapat na matulog kasama sina Cheryl at Yasi, ngunit siya ay natulog sa silid ni Terence. Hindi mahalaga kung para lang tulungan si Terence sa kanyang pagsasanay o hindi, malinaw na nagustuhan ni Melissa si Terence. Nakikita ito ni Cheryl, nakikita ito ni Yasi, at kahit si Terence ay nakikita ito. Ngunit naunawaan nilang lahat na may mga alalahanin si Melissa, at sinusubukan ni Terence na tulungan siyang lutisin ang mga ito, ngunit hindi siya nagtagumpay. Bilisan mo Shield bro, ano pa hinihintay mo? Nakita ni Yasi na hindi sumunod si Terence sa silid at agad na hinimok. Kung ganoon, matutulog muna ako. Medyo nahiya si Terence. Yasi, pagod din ako, tulog na tayo. Humikab si Cheryl at pinatay ang TV. Sentimo, pero hindi ako pagod. Sentimo, nanlaki ang mga mata ni Yasi. Inaantok ka na ba? Sabi ni Cheryl sabay kurot kay Yasi. Og. Nasa sakit si Yasi at mapait na sinabi, mas gising ako ngayon. At ngayon. Sabi ni Cheryl, hinigpitin ang hawak. Ngayon. Inaantok na ako, okay. Tulog na ako. Sabi ni Yasi na nagngangalit ang mga ngipin. Kung pagod ka, matulog ka na. Kinaladkad ni Cheryl si Yasi paakyat ng hagdan. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak habang pinagmamasdan ang dalawa na lumalayo, ngunit nagpapasalamat siya sa pag-unawa ni Miss. Si Terence ay matutulog kay Melissa upang lumakas, at si Cheryl ay lubos na sumusuporta dito. Natagpuan ni Terence si Melissa na natutulog na sa kanyang silid, isang matamis na ngiti sa kanyang magandang mukha habang siya ay nakahiga sa kama. Hindi inaasahan ni Terence na napakadaling nakatulog ni Melissa sa kanyang kama, parang naniniwala talaga siya na wala itong gagawin sa kanya. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Terence, napakapagbigay na ni Melissa, ano ang dapat ikahiya. Hinailan niya si Melissa sa kanyang mga braso at sinimulang i-channel ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery. Kumaibot ang mga labi ni Melissa na parang naramdaman niya ang yakap ni Terence, ngunit mahimbing pa rin siyang natutulog, at nakahinga ng maluwag si Terence. Masarap ang tulog ni Melissa, mula alas 6 ng gabi hanggang kinaumagahan. Hindi siya nagising hanggang alas 6 ng umaga. 12 oras na siyang natulog. Natagpuan ni Melissa ang kanyang sarili sa mga bisig ni Terence nang siya ay magising. Mabait si Terence, hindi hinahawakan ang mga maseselang bahagi ng kanyang katawan, ngunit parang mag-asawang yakap pa rin ito, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Noon pa man ay gusto niyang lumayo kay Terence, ngunit naantig siya sa puntong nakitulog siya sa kanya kahapon. Ang kanyang ulo ay umiikot kagabi, at hindi niya ito masyadong inisip, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip tungkol sa maraming bagay pagkagising niya ngayon. Kung ipinagpatuloy niya si Terence ng ganito, kung gayon. Hindi na niya gustong isipin ang tungkol dito. Gising ka na ba? Tanong ni Terence nang bumalik siya sa realidad matapos maramdaman ang mga galaw ni Melissa.
N. Tumango si Melissa, sinusubukang kumawala sa mga braso ni Terence, ngunit ang kanyang dibdib ay hindi sinasadyang humaplo sa braso ni Terence. Og. Hindi ko sinasadya. Kumurap si Terence at mapait na ngumiti. Hindi mo kasalanan. Lalong napahiya si Melissa, pero naramdaman niyang hindi pa bumibitaw ang braso ni Terence, nasa kuneho pa rin niya. Hindi pa rin bumibitaw. Og. Okay, nakalimutan ko. Nag-aatubili na binitawan ni Terence ang kanyang braso. Pinandilatan ni Melissa si Terence, itinulak mo ito. Hindi ko talaga sinasadya. At saka, ikaw pa ang humipon nito. Hindi nakaimik si Terence. Huwag mo nang sabihin. Lalong namula ang mukha ni Melissa habang nakatalikod, hindi nangangahas na tumingin kay Terence. Okay, hindi ko nasasabihin. Melissa, salamat. Terence na nagpasalamat sa kanya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Wala lang, kung hindi mo ako inalagaan, hindi pa ako gagaling. Naalala ni Melissa kung paano abala si Terence sa pagtitimpla ng gamot para sa kanya kahapon, at agad na uminit ang puso niya. Bahagyang nabawasan ang kanyang pagkapahiya kay Terence, ngunit sinabi pa rin niya pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, Terence. Maaari mo bang huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari kahapon? Kahapon. Anong problema? Kumurap-kurap si Terence, hindi masyadong naiintindihan ang sinasabi ni Melissa. Ito ay tungkol ito sa ating pagtulog. Nauutol na sabi ni Melissa. Matulog na tayo. Bamuka ang bibig ni Terence na bago ng mga salita ni Melissa ang lahat. Siya ang nagsasanay kasama si Melissa sa kanyang mga bisig, paano ito naging magkasama sa pagtulog. 2,530. Ikaw. Don't tell me lalabas ka para magpakitang gilas. Nagulat si Melissa sa pagmumukha ni Terence, alam niyang may mga batang lalaki na naiinip, at papasok sa paaralan at sasabihin sa lahat ang tungkol dito pagkatapos nilang matulog sa kanilang mga kasintahan. Siyempre, kung nakipagtalik sila sa isang babae na hindi nila girlfriend, mas magiging sikat at kahanga-hanga sila. Ganun ba akong klaseng tao? Kung ganoon ako kababaw, sasabihin ko na lang nakasama ko ang 3 dilag sa paaralan. Hindi alam ni Terence kung matatawa o maiiyak. Pumayag si Melissa, hindi ganoong klase ng tao si Terence. Siya ang nagpapanik, hindi siya natatakot na maglibot si Terence na sabihin sa lahat na nakitulog siya sa kanya, ngunit natatakot siya na malaman ni Polong ang balita, at magiging masama para kay Terence kung humingi siya ng tulong mula sa makalangit na Elixir Sect. Kung tutusin, magkasama silang natutulog noong pagsasanay sa militar noong nakasuot sila ng damit, at maraming estudyante sa paligid nila, ngunit ang pagtulog sa Terence's Villa ay ibang kwento. Sinong maniniwala na wala silang ginawa? Tama ka, nag-overthink lang ako. Tumango si Melissa. Pero mas maganda ang pakiramdam ko pagkatapos ng mahimbing na tulog. Kung gayon, halika at matulog ngayong gabi. Iniaya ni Terence. I'm fine now, right? Nagpanik si Melissa sa imbitasyon ni Terence. Bumili ako ng gamot para sa kurso ng paggamot, sabi ni Melissa. Kailangan mong pagsamahin ang iyong lakas. Ang iyong katawan ay mahina, hindi may sakit. Seryosong sabi ni Terence. Kung gayon. Okay, ngunit gaano katagal ito? Hindi ito maaaring masyadong mahaba. Kung hindi ako mananatili sa dormitoryo sa lahat ng oras, maghihinala sina Mayo at Ford. Sumangayon si Melissa pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, ngunit nag-aalala pa rin siya. 1 linggo lang. Nakaramdam ng kaunting panghihinayang si Terence. Hindi pa rin binitawan ni Melissa ang sarili. Tila may mga alalahanin pa rin siya. Sige. Tumango si Melissa, sumang-ayon dito. Then I'll go make breakfast. Matulog ka muna saglit. Sabi ni Terence habang tumatayo. Kailangan mo ba ng tulong ko? Tanong ni Melissa. Hindi na kailangan, ngumiti si Terence at lumabas ng silid. Ang paggawa ng almusal ay 1 piraso ng cake para kay Terence. Pagkatapos umalis ni Lola Sullivan at Tito Fredo, si Terence ay naging Miss Personal Maid muli. Well,
Ngayon ito ay ang kasambahay ng apat na miss, at si Jenny. Pagkatapos mag-almusal, tinawag ni Terence sina Cheryl at Yasi para mag-almusal. Pagkatapos ay tinawag niya si Jenny at hiniling sa kanya na dalhin si Chito para sa almusal. Gutom na si Yasi, wala akong kinain kagabi. Napakasama ni Cheryl sis, malapit na akong mamatay sa gutom sa kalagitnaan ng gabi at gusto ko ng shield bro na ikuha ako ng pagkain, pero hindi pumayag si Cheryl sis at pinilit akong matulog, sinasabi sa akin na hindi ako magugutom pagkatapos kong makatulog, habang nagrereklamo si Cheryl kay Yasi. Sa baba. Paf! Hindi inakala ni Terence na may nakakatawang side si Miss. Hindi ba siya nagugutom pagkatapos matulog? Hehe. Sa huli, si Yasi ay patuloy na nananaginip sa buong gabi. Nanaginip siya na may isang piraso ng inihaw na karne ng piting sa kanyang harapan, ngunit hindi niya ito makakain. Umupo si Yasi sa mesa, kumuha ng piniritong pancake at nagsimulang kumain, hindi ito kasing sarap ng karne ng piting, ngunit ito ay medyo masarap. Siguradong masarap ang almusal ni Shield Bro. Hindi mo ba kayang itikom ang iyong bibig sa pamamagitan ng pagkain? Umirap si Cheryl kay Yasi. Bilisan mo at kumain kung gutom ka. Stop dilly-dallying. Are you an old lady? Huminto sa pagsasalita si Yasi at sinimulang sirain ang pagkain sa kanyang harapan. Ngayon napagtanto ni Melissa na ang Villa ay puno ng kagalakan at kaligayahan, si Yasi ang nagpatawa sa lahat sa ilang salita lamang. Hindi nagtagal, dumating sina Jenny at Chito. Naroon din si Melissa. Si Jenny ay exception, ngunit hindi siya nagtanong. Pagkatapos ng almusal, pumunta silang anim sa paaralan sa 7 upuan na Grand Cherokee ni Terence. Sa sorpresa ni Terence, nakasalubong niya ang isang taong ayaw niyang makita sa parking lot sa madaling araw, na nagalit kay Leandro. Kararating lang din nina Leandro at Stanley sa paaralan. Nakatira sila sa campus, ngunit ang kapaligiran ay hindi kasing ganda ng labas. Nangungupahan sila sa isang apartment malapit sa paaralan noong una silang dumating at doon sila tumutuloy tuwing gabi. Nagliliyab ang mga mata ni Leandro habang pinagmamasdan sina Terence at Cheryl na bumaba ng sasakyan. Terence, tumingin ka sa paligid mo, marami ka ng magagandang babae, at binibigyan mo ako ng Cheryl. Gayunpaman, sa harap ni Cheryl, si Leandro ay kumilos ng napakamagnanimous. Binati siya nito, si Cheryl at Yasi iyon di ba? Terence, mahirap sa iyo bilang bodyguard, hayaan mo akong pumalit kung pagod ka na. Ang isang taunang kalaban ay nangangahas pang magyabang ng walang kahihiyan. Bakit hindi mo naaalala na $1,000 ang natalo mo sa akin kahapon? Leandro, bakit hindi mo naalala kung ano ang pinupuntahan mo sa araw-araw at araw-araw na sekta? Tanong ni Terence, medyo nalilito pa rin. Binugbog ko ang tagasunod mong sinatoy, at gusto mong sundan ang mga yapik niya. Ay! Leandro laughed at the words. Sabi ko, Terence, hindi mo ba ako tinalo kahapon? Pero ayos lang ako. Mukha ba akong nasugatan? Hindi lang ako makakatakbo, kaya ko pang tumalon. Tingnan mo, gaano ako kabilis. Naglalaro ka ba ng unggoy? Tanong ni Terence habang nakatingin sa masiglang Leandro. Huwag mong sabihin ang mga walang kwentang bagay na iyan. Walang pakialam si Leandro. He waved his hand. Terence, since we've met here, I won't waste my time looking for you. Ako, si Leandro, officially challenge you for the position of Cheryl's personal bodyguard. How about it, do you dare to accept my challenge? Battle. Ano bang meron para kalabanin mo ako? Kung matalo ka, sayo ang upuan, pero kapag nanalo ka, wala kang mapapala. Sa tingin mo ba kasing tanga mo ang iba? Pinulot ni Terence ang kanyang mga labi sa panghahamak. Kung ganoon, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin? Ano ang tagal mong tinanggap ang hamon ko? Ha! Pumikit si Leandro, pero sa tingin ko ay natatakot kang matalo sa akin. Wala kang magagawa sa akin kahapon, kaya ngayon ay magiging pareho. Hindi pa nga kita ginusto kahapon, magkaklase na tayo eh. Hindi ko nga pinatay si Natoy, paano kita papatayin? Kung gusto kitang patayin, matagal ka nang namatay.
Bakit ka pa maghihintay hanggang ngayon? Mapanuksong sabi ni Terence. F***sake. Just tell me, do you dare to accept the challenge? Nag-aalalang sabi ni Leandro. Mabuti kong tanggapin ang hamon, ngunit kailangang may taya, di ba? Kapag natalo ako, ibibigay ko sa'yo ang upuan ko, pero kapag natalo ka, hindi ba dapat may ibibigay ka? Sabi ni Terence. Anong gusto mo? Tanong ni Leandro. Nabalitaan ko na may ibinalik kang magandang bagay mula sa pang-araw-araw at araw-araw na sekta. Tanong ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.